Good morning everyone, my name is Gisela. So I am the first reporter for today. So our topic is all about effective use of PowerPoint and Prezi. So what is PowerPoint and Prezi? So PowerPoint and Prezi presentations are meant to serve as visual aids that can enhance audience engagement and their understanding of your speech. So mayroong tips din na pwede gamitin para mas effective yung paggamit ng PowerPoint and Prezi presentations. So yung pinagkaiba pala ng PowerPoint and Prezi, yung PowerPoint ito yung madalas ginagamit, yung simple lang siya pag pindot na slide. Pag sinabi namang Prezi, yung maraming yung madalas na gumagamit dito is yung mga magaling na talagang ng technology. Or yung katulad sa inyo na napag-aralan nyo na. Yung katulad ng ginamit ni Ruth kanina, di ba? Yung pag-slide. Hindi agad-agad nag-appear yung yung words. Kundi nag-ano pa siya. Yung parang may rendition or animation. Ayun. Yun yung ng Prezi. Pero yung pag-uusapan natin ngayon is yung kung gaano nga ba ka-effective yung kung paano effective yung PowerPoint and Prezi presentation. So, both sila ginagamit for presentation. So, yung first na ginagamit para maging effective yung PowerPoint and Prezi is only use bullet points. So, di ba pag once na nagpo-present tayo, gumagawa tayo ng PPT is yung gumagamit tayo ng bullet, di ba? Para mas madali maintindihan ng mga listeners or yung mga estudyante yung mga gusto natin iparating. So you should not have full sentence on a PowerPoint or Prezi because they distract from your speech and you want your audience to listen or not read. Your short fragments or keywords to keep your presentation organized. So laging sinasabi sa atin ng ating mga instructor na dapat nakasummarize lagi yung mga hindi yung buong libro yung ilalagay sa presentation natin. Kasi pag was na buong is mawawala na ang ganang makinig yung mga listeners. So dapat daw is yung gagamit ka lang ng keywords na makaka-catch up sa mga listeners para mas maintindihan na yung mga gusto mong iparating sa kanila. So yung pangalawa is have a backbone slide. So have a slide that demonstrates the direction of presentation will have by outlining the major elements of your speech. Sorry sa business ko Tapos, ito yung pangalawa, yung backbone slide. Ibig sabihin is yung dapat mayroon siyang nakaback up yung slide na nakademonstrate about kung saan nga ba patutong mo or ano nga ba yung mga gusto mong iparating sa mga listeners mo. Dapat yun din yung nakalagay doon sa presentation mo. So, yung mga precious animations, very carefully. So, di ba yung animation, di ba parang minsan yung animation is nakaka-ubos siya ng parang time, ganon. So, dapat gagamitin mo lang yung animation kung importante siya na need siyang ilagay doon sa presentation. Kasi nakalagay, it may look nice but it can also be a distraction. O, diba? Kasi pag once na may unang-unang mag-a-upload yung animation, so parang mapawaw sila sa animation. So, mas hindi nila mapapansin yung pinapresent mo kaysa yung gusto mong iparating kasi mas na-appreciate nila yung animation. Pwede siyang makadistract sa mga viewers or sa mga listeners or sa mga estudyante. So, yung pang-apat, make sure that text is visible. So, diba pag once nagagawa tayo ng presentation, dapat diba visible yung mga text na nakalagay. Like for example na lang, kapag yung background is light, so dapat dark yung ginamit mong text para mas mabasa or mas maintindihan ng mga estudyante yung gusto mong iparating. Yung panglima is keep the focus where you want it. So pag sinabing keep the focus where you want it, ito yung dapat nakapokus lagi yung kung ano yung gusto mong iparating sa mga estudyante or ano yung gusto mong mas maintindihan nila, dapat doon ka lang nakapokus. Wala nang ibang segue kasi mas madidistract sila or mas hindi ka maintindihan yung mga gusto mong iparating sa kanila. Pang-anim is cite your sources. Di ba paulit-ulit sinasabi sa atin na dapat kung saan tayo kukuha ng mga source is dapat di ba nakalagay? Kaya nga, nung gumawa tayo ng mga subtopic natin about dito sa technology na naka-assign sa atin, is di ba pinapalagay
register yung source. Kasi dapat magka-credit yung may gawa nun. Dapat hindi natin siya aamoy na tayo mismo yung gumawa nun. Kasi doon pa lang is parang pwede tayong kasuhan ng collaboration, di ba? Copyright, copyright claim. So for many of your presentations will be using outside sources. So ito yung sinasabing outside sources, yung pagkuha natin sa mga internet. So be sure to cite that in the proper format on the last slide or throughout your presentation. So dapat, yun nga, laging ilalagay yung source na pinakuhaan natin ng ating mga topic. So yung pang-pito, show a slide when it's relevant. So, yung mga ilalagay lang dapat natin sa mga slides is yung mga importanteng details na gusto natin mas maintindihan ng ating mga student. So, yung provide a warning when necessary. So, bago may present pala, kunwari, diba, may slide ka, may nilagay ka, may gusto kang ipakitang picture sa mga estudyante or sa mga learners or sa mga listeners na makikinig sa presentation mo. So, bago mo siya i-slide sa next page, is dapat sabihin mo muna na, yung parang bigyan mo sila ng warning na may mga, kunwari, yung for adult only, yung parang kumbaga na dapat yung mga estudyante is hindi sila mabibigla na bakit yun ang nag-appear sa screen or doon sa presentation mo. If you are using graphic images that may seem unsettling to members of your audience, be sure to let them know before revealing the image. So yun yung sinasabi ko. So have a backup. So ito talaga yung pinaka-importante kasi every time di ba gagawa tayo ng presentation, tapos mayroong mga hindi naman natin maiwasan na hindi magkakaproblema, di ba? Kasi minsan lubat yung laptop or yung PPT na hindi na ayos pagkagawa. So dapat dito papasok yung mayroon tayong backup files, yung nakalagay siya sa USB drive or pag was na nag-stop, dapat mayroon kang copy na naka-reserve na pwede mo siyang gamitin just in case na yung dapat na tools or dapat na gagamitin mo is nagano siya nag-lag or nag-drop or na basta nasira, ganun. So dapat lagi tayong may backup na na sa presentation natin para on time or sa oras na i-present natin yun is mayroon tayong magagamit or mayroon tayong makukuha just in case magka-problem yung isang tools na ay yung isang files na gagamitin natin. So do not depend on the PowerPoint or PC. So dito, technical difficulties over all the time. So you will have to deliver a presentation without a PowerPoint. Also, you should not have to read of the PowerPoint or PC. So, tapos ito yung dapat remember your expert on the subject. So ito yung paulit-ulit sinasabi sa atin na dapat aware tayo or dapat alam or na-master natin yung mga subject or topic na naka-assign sa atin kasi kahit naman may presentation tayo or may PPT na pwedeng is yun yung sinasabi ko na pwedeng magka-problema. So dapat on time na may deliver din natin yung ating presentation without the PowerPoint and Prezi. So dapat may knowledge tayo sa topic na ating ipipresent sa mga learners o sa audience or sa mga listeners. So, syempre, pag mayroong effective use, so mayroon papasok dito yung advantages and disadvantages. So, ang first advantages is yung itatakal natin yung sa advantages ng Prezi. So, yung advantages of Prezi, it has a variety of templates. It is completely free. Tapos the links and images schedule you is ang curriculum English. You're up to date with technology. You can do your presentation in unique ways. You can import your PowerPoint presentation is shortcut presentation. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. So, pag once na gagamit ka ng PowerPoint presentation, yung advantages niya is marami kang pagpipilian na templates. Tapos, libre lang din siya. Diba? Pag gagawa kayo ng PPTs, libre lang siya. So, mayroon din siyang pag once na is, pwede natin siya ipasa sa ibang, sa ibang tools or apps na, gamit lang yung links na pwede silang mabuksan doon. Tapos, appropriate for all ages. Kaya sa sinasabing appropriate for all ages kasi pwede siyang gamitin kahit kanino basta marunong siyang gumamit ng technology. Tapos, you're up to date with technology. Kaya sinabi siyang up to date kasi yung parang updated ka ba, kumbaga hindi ka na pag-iiwanan. Tapos yung yung presentation in unique ways. Kaya siya tinawag na unique ways kasi pwede mo siya nalagyan ng mga animation, gano'n, tapos mga images. Pwede
animation, ganon. So may disadvantage din siya. Tapos kailangan din siya ng internet kasi katulad ng Canva, hindi mo siya mabubuksan without internet, di ba? Hindi ka makakagawa doon ng presentation mo without internet. So ito yung mga disadvantages. So mag-proceed tayo sa advantages and disadvantages of PowerPoint presentation. So sa PowerPoint naman is yung advantages niya is you can prepare your presentation creatively and because users can edit information across, can fill slides, delete unnecessary slides, add to valid slides, and rearrange the other slides in the presentation. So pagpas nagagawa tayo ng PowerPoint, diba sa like for example sa WPS, diba nagawa tayo ng PPT doon. So kung kapag katapos natin siya gagawin is, pwede natin siyang ma-edit, diba? Kahit pa maipasa natin siya sa ibang especially pag files yung gagamitin natin. So editable siya, yun yung advantage niya. Tapos na-present na ko yung so katulad nga ng ginagawa ko is i-click ko lang siya para mag-casual slide. So yun yung advantages niya. Na wala ka na ibang gagawin kung hindi mag-pilot-pilot na. Ito naman yung disadvantages of PowerPoint. The presenters often compromise on the factual part to say on the actual focus. It can distract people from what the person is saying. It doesn't have as much as templates as presented. It has a lot